Good evening, guys. Welcome to our bootcamp for Criminal Law 1. Okay, so what's the goal of our bootcamp? Ang goal ng bootcamp natin, no, long term, maging siyang substitute sa mga binabasa nyo na books, no? Mga binabasa nyo na MEM8, mga binabasa nyo na reading materials. No? So, makinig lang kayo, no? And I will provide my reviewers to you. Makukuha nyo na yung subject. No? So, kaya ang plano natin dito, especially no, dun sa mga nag-avail ng exclusive features ko, magkakaroon tayo ng sabihin natin at least 10 videos na bootcamp muna. Okay? After that bootcamp, magkakaroon pa tayo ng mga in-depth discussions after that para yung mga hindi man natin na-tackle, no? Nung nag-bootcamp tayo, makukuha natin sa in-depth, no? Kasi ang plano natin dito sa videos, no, that I'm making and that you're watching, yun muna tayo sa basic, no? Para meron kayong basic foundation, meron kayong backbone, meron kayong skeleton basically na criminal law 1. Okay? Para hindi kayo masyadong nalilito kasi minsan no, ang hirap sa mga binabasa natin, ang haba ng discussion dun sa isa, no, sa isang article, na-neglect na natin yung next article, no? So, ang gagawin muna natin, magkakaroon tayo ng bird's eye view on the subject. Ito ang lahat ng mga kailangang i-tackle, no? Basic lang na discussion, simple, using my own examples, no, para maintindihan natin. And then once makuha na natin yun at saka tayo maglalagay ng mga more illustrations, especially dun sa mga important na topics. Okay? Yung bootcamp na to, para wala tayong ma-neglect at para pag nag-add ng mga kaso, ng mga recent cases, ng mga bar exam questions, no? Hindi tayo magugulo. Kaya natin i-correlate, kaya nating malaman muna kung ano yung konteksto ng provision na to, ng topic na to, para hindi ko ano-ano yung sinasabi natin pag sumasagot tayo sa exam. Kasi alam natin kung ano yung atake, kung paano yung mga possible context, no? Or yung possible way ng pagtanong sa atin pag itong article na to tinanong. Yun ang focus muna ng bootcamp. And yun nga, no, I will give this video for free no, forever. Okay? Para makita nyo rin, no, if the way I teach, di ba, is consistent with the way you learn, di ba? Kung consistent tayong dalawa, ano, kung compatible, yun pala. Kung compatible yung pag-aaral nyo sa pagtuturo ko. Kasi syempre, hindi naman lahat gusto, no, yung way of teaching, no? Syempre, may kanya-kanya tayong preferences, di ba? So, I'm making this video for free forever, no? Hindi ko i-delete or whatever. Hindi ko i-delete so that you can view, no? On top of aside from knowing how I teach, no? Aside from watching how I teach, no? Para din may mga information kayo na for free makukuha nyo, no? And may mapulot kayo, probably, mga iba ko kasing itatakel dito, malamang itatanong sa exam nyo. For sure, for sure. Especially kung first year law student kayo, matatanong talaga ito, no? For criminal law 1. And hopefully makatulong yung topic na to, so that yung discussion na to, so that when that topic comes, no, sa exam nyo, pag lumabas yun, kaya nyo sagutin. Okay, without further ado, no, let's start with our bootcamp for criminal law 1. Sisimulan natin from the very top. By the way, ang pattern pala natin, no, dito sa bootcamp natin, yung syllabus ni Justice Hernando. Why? Kasi napansin ko every year pare-pareho lang naman halos ang syllabus ng bar chairs, no. Dinadagdagan lang ng konti dinadagdagan lang ng konti every year. Pero usually yung skeleton niyan, ayan sinasabi ko sa inyo, yung skeleton na naman, yung backbone niyan, puro yun at yun lang din. Hindi naiiba. Okay, so ang pattern po natin, Hernando, bar syllabus, no? I think naman mako-cover natin lahat eh. Mako-cover natin lahat kahit na we're adopting yung bar syllabus instead na yung typical na ang book kasi, no, ang mga meme, wala namang bar syllabus normally pina-follow yan. Pero ang sa tingin ko no, nako-cover natin lahat even if we're just using yung syllabus as a pattern. Mako-cover pa rin. Especially yung mga important. Okay? I'm gonna share my slide. I'm gonna share my Word document to you guys, no? Okay. So, I'm attorney Anselmo Escojal the fourth pala. No? If you do not know me,
I passed the bar examinations noong 2020-2021 kay Justice Leonen. No? I got an exemplary passer rating dun sa bar exam na yun. No? And I'm showing you, no? I'm trying to share to you, I'm sharing to you paano kung nag-iintindi, paano ko ina-understand yung mga topics. Okay? Kasi nung college ako, no? Saka nung high school ako, hindi ako nag-aaral talaga. Asa lang ako sa kopya, asa lang tayo sa biyaya ng katabi para makapasa sa subject, no? Sa De La Salle. So, how did that happen na hindi naman ako nag-aaral before, tapos naging lawyer ako? So, na-max out ko yung capacity ko ba? No? Hindi ko sinasabi, hindi ako genius. No? I'm not a genius. Hindi ko sinasabing, di ba, I'm scholar student ako. No? Never. Never was, no? Never will be. I'm just saying, paano kung ina-flip, no? Yung buhay ko ba, no? From just, ano ba, happy-go-lucky lang na basta makapasa to, of course, being in front of you now, taging lawyer ako. And, you know, marami na rin ako mga mentees no, na nagpasalamat din sa akin because they were able to pass. Well, I was able to help them. Siyempre, kailangan sila rin sarili nila tumulong sa sarili nila. No? Pero I was able to add, no? In some capacity, some points dun sa mga exams nila. Kaya naging makapasa sila dun sa subject, no? Civil procedure, persons and family relations, consti, and so on. Hopefully, no? Kasi ito yung first batch ko din, no? Magko-coach ako ng mga bar examinees. No? Meron akong 5 kino-coach ngayon. Sana lahat sila po. So yan ako. No? That's who I am. And kapag nasabi, I was a graduate of San Beda University. Okay, so let's start. No? So general principles lang. No? Ito, basic muna tayo. No? So ang lagi mo lang tatandaan dyan, yung nulum crimen nulla poena sine lege. No? So there's no crime when there is no law punishing it. Okay? Anyway, ito naman, hindi ito usually, this will not be your main legal basis when you're answering something. If ever yung nullum crimen na yan yung finisher mo, basically. Bawa, criminal lotto ka na, sasabihin, was there a crime committed? O ilalagay mo yung elements nung sabihin natin, crime of theft, o wala naman doon sa elements na yun. No? Kasi yung gamit niya na kinuha, kanya pala. Saka mo ilalagay sa dulo. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Pero before you invoke this, 'di ba? Inilagay mo muna, enumerate mo muna elements ng criminal ng crime of theft, 'di ba? So, yun pala no, itong doctrine na to, itong Latin term na to, ang usually naka-connect niyan, criminal law to elements, criminal law to topics, no. Kung dito lang muna sa criminal law 1 alone, hindi masyadong nagagamit to. Okay? Sige. Pero just keep this in mind, kasi lagi mo i-invoke yan once nag-criminal lotto ka na. Kasi pag titingnan mo nga, ano yung mga elements, o hindi pumasok sa theft, hindi pumasok sa robbery, estafa, and so on. No? Walang crimes against property. Ito yung, tawag ko dyan, supporting legal base mo. Yun yung panglaban mo, yun yung pang on top mo dun sa main. Anyway, I will also have a video for I will also teach you, a video teaching you how to spot issues and how to answer completely and how to organize your thoughts. How to organize your thoughts, how to have a format, a pattern when you answer. Yun ang gagawa din ako ng video for that. Pag-iisipan ko if I will make this available for free, pag-iisipan ko, probably pwede rin para makita nyo rin yung the way I think, and the way I structure how I answer, the way I structure my answer, para yung majority ng oras ko, inuubos ko sa pag-iisip ng legal basis, sa pag-analyze ng issue, hindi doon sa pagbuo ng sentence. Kasi napansin ko, ang dami ko mga mentees din, hundreds na. Ang problem nila, well, thousands na pala, no? Ang problem nila, yung binabasa nila, yung question, singhaba yun ng pagsagot. Okay? Dapat mas matagal ka magbasa ng question kumpara sa paggawa mo ng sagot. So kaya nahihirapan sila kasi after nilang basahin yung question, iisipin pa nila. So first step yon. Iisipin nila ngayon kung ano yung issue. Pag binabasa nila yung question, so that's the first step.
Second step, iisipin nila kung ano yung legal basis. Yes or no ba yung sagot dito? Another step yun. Tapos stage 3, alam na nila yung yes or no, alam nila yung legal basis. Iisipin pa nila paano nilang sasabihin yun. Hindi siya second nature when they answer, no? So nagkaka-aksaya sila ng panahon. Yung 10 minutes na binigay sa kanya ng professor, hindi kakayanin kasi 3 stages eh. Di ba? Probably 5 minutes sa pagbabasa ng question, 5 minutes sa pag-iisip ng legal basis sa kapaggawa ng pinakasagot. Eh sa kanya 3 stages eh. Di ba? So yun ang ituturo ko sa inyo. Para mawala na yung third stage, so matatapos na lagi exam nyo. First at saka second stage lang. No? Kaya ako nabanggit na rin dito dahil dito sa nulog krimen na to. No? Paano structure, paano magkaroon ng secondary legal basis. How do you invoke multiple provisions together? Kasi hindi naman lahat ng tanong, isang provision lang ang i-invoke mo para masagot mo ko ng kompleto eh. Meron dyan, sasabihin mo general rule at saka exception. Meron dyan, i-correlate mo 2 provision. Meron dyan, isang provision saka isang case law. Isang provision, isang kaso. Ibig ko sabihin doon, no? I-invoke mo kasi yung kaso, it interprets the meaning of the provision. Di ba? So, paano mong gagawin yun? Or paano naman yun pag 2 ground yung sinasabi? Na made-deny po yung ganito, yung petition because of 2 grounds, sabihin natin. Paano gagawin mo sa 2 ground? Gagawin mo ba? First ground, answer it, and then second ground, answer it. Paano mo ilalagay mo na lang sa isahan na lang lahat? Di ba? Hindi iba kasi ginagawa. Yes. First ground, sagot. Tanong. Ay, first ground legal basis, sagot. Second ground legal basis, sagot ulit. Ang haba, naging 5 paragraphs. Paano natin gagawin na may format tayo sa isip natin, tapos 2 to 3 paragraphs na lang, okay ka na. Kahit na marami pang grounds, kahit 3 grounds yan, iaayos natin lahat yun. Okay?